po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is October 16, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa Mayoriel Street, corner yan ng Rafael, sa may Michael Exclusive Village, Taytay, Rizal po yan. Okay po, so dadalhin po pala natin yan sa may east side, Smiles and Wood Street, sa may Dolores, Taytay, Rizal. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pa. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private, na yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. From our end, we're still continuing our case build up, but it's there already. Be patient, we'll be filing them. Not necessarily against the Vizcayas, but as long as we complete the evidence regardless on who the persons who might be responsible for this, we will file it. Because there's no need for us to wait. Thank you very much. I will share it with you guys. Okay. Okay? Last na, okay. I think check muna pa natin mabuti kung ano yung naging mga papeles yan. No? Kasi sa 13 na yun, na-confirm na kulang-kulang yung kanyang mga papeles. So there's a right, or the VOC is authorized now to move further. Pero titignan pa rin muna natin para sigurado tayo. Okay. Thank you. Balikan natin sa ICI si Radyo Patrol Jom Garner para sa mga ibang detalye ng katatapos na press conference ng ICI. Jom? Yes, katatapos nga lang ng press conference na ginawa dito sa iba nag-commission for infrastructure kung saan nahagi sa atin si ICI Executive Director Brian Osaka yung naging resulta ng kanilang pagpupulong kasama yung iba't ibang mga ahensya para nga sa susunod na gagawin hakbang na pamahalaan para mabawi yung mga ari-arian doon sa mga sinasangkot sa mga anumadyang flood control process. Ayon kay Attorney Brian Osaka, full government approach ang gagawin tulungan ang bawang ahensya para nga mabawi itong mga assets na kasama dito yung pagbuo ng technical working group na binubuo din yung mga nabanggit sa mga ahensya tulad ng DOJ, DWH, Office of the Solicitor General, Commission on Audit at Philippine National Police. Isa din doon sa mga nabanggit towards sa Osaka ay yung immediate recovery o pagbawi ng pera sa pamamagitan ng pagbenta ng mga luxury vehicle sa mga susunod na linggo. At kasama rin dito ng tinitignan, natanong din kay Attorney Brian Trinidad na initahan ng Senator Bongo. Sabi nila, tinitignan nila ito. Kung matatandaan natin kanina, sinamit si DWH Secretary Clinton na uunahan ngayong araw sa pinunang putunan yung koneksyon sa pagitan ng kumpanya o contractor na sinasabi pa kung may-ari ng pamilya ni Senator Bongo. Kasama yung joint venture o pinasok na joint venture nito sa kumpanya na St. Gerard na pagmariayari naman ng mga Bisaya. Kasama rin dito sa mga tatanong kay Attorney Brian ay balak pamilya sa mga susunod
na araw. Ito rin ito rin matatandaan natin yung sakop ng order na galing naman sa ating Manila City Council. Dito na tayo. Yung mga flood control, yung mga ghost project, yun po ang tumpukin dapat. Sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat na tumpukin. Briefing ko, huwag niyo pong ilihis ang katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan at lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost project, sa lahat po ng corruption sa gobyerno. Kontra po ako sa ito. Guidance daw po, pipilitin daw po kayo ipatawag. Okay na po. No problem. Kung ano sinabi ko sa inyo dito, willing to cooperate, willing po ako sabihin sa kanila yung ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya. Oo, lahat naman po. Lahat naman dapat bibigyan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin yung, dito yung malala mga recent na 2022 to 2022. Nandito po yung malalang korupsyon. Pero lahat naman dapat inisitahan. I think, balikan ng previous administration. Even before pa. Before meron pong yung kasi nagsuportahan ko rin. Katotohanan po gusto namin malaman ko. The truth of the truth. Salamat. Senator Bongo, Senado, tungkol sa napabalita na dinadawit sa mga infrastructure project. So, balikan natin si Robert Mano. Yes, Robert? Dito hindi tinawag dito sa Christopher Bongo na naman-issue na yung paglutang ng kumpanya ng kanyang pamilya itong CLCC Business na pag-umayari ng kanyang ama at yung kanila pag-ugnayan sa mga kaya. Sabi ni Senator Christopher Bongo na niniwala siya na siya yung target at ilang mga malalapit sa dating administrasyon. Amoy na pasuhan ng mga sinasabing kamag-anak niya na nagkaroon ng anomalya at hanggang sa mismo na tumayong complainant kung totoo yung mga akusasyon laban niya sa kanilang mga pamilya. Hindi pa sa ating pinapanganak na ito na ito ng kanyang mga magulang ang joint venture sa mga diskaya na kumpanya ng kanyang ama. Kaya nagkaroon ng anomalya at walang kalokohan. Inaasahan na daw niya na walang natapusan itong pagbabago ng issue at pagdawit sa kanila. Pagkakas mismo sa kanyang sariling pag-aaral, ay nakita naman daw talaga na walang anong anomalya mula sa kumpanya ng kanyang tatay na nakuha ng mga kontrata sa pamahalaan. 2022 ay nagtitiro na nilanya kanyang ama at 2019 yung ulit proyekto nila. Sabi ni Senator Christopher Bongo, may delikadesa siya pagdating dito at kahit kanila na hindi ka nang inalam sa negosyo ng kanyang ama, lalo na yung pagkili siya ay nagdami kanyang assistant sa President hanggang sa mga senador at hindi amin ka nang inalam sa negosyo ng kanyang pamilya. Wala ang siya tinatago at kung siya nga daw ay nagtanong sa pagkinig ng Senate Pro City kaugnay sa Q&A kung saan malinaw naman ang sinabi ng mga diskaya na nagtrabaho nga nila yung kumpanya ng kanyang ama pero wala anong anomalya na nangyari doon. Ang sabi ni Senator Christopher Bongo, nakikita nila na yung ito dahil malapit lang natukot yung sentro ng mga nasa likod ng road flood control project na gumagawa ng mga paraan para ma-treat ito at lumabas ng mga nasa likod. So wala naman sa pinagyan, ito
Handa sa humarap kahit sa amang investigasyon, handa sa makipag-ugnayan sa ombudsman, ICI, at mag-isa negotiate kung papatawag siya dito sa nasabi ni UNESCO. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Raspato. Robert Mano, DCFF. Maraming salamat, Robert. Basta AM, DCFM. May bagong swabing energy. New Pomerite. Ang sarap! Grabe! Refresh! Sugar rice! Zero plastic! Zero sugar! Sugar rice! Coffee! Without any excess caffeine! With vitamin A! New Pomerite! With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. True Cobra Rat. Less sugar, less caffeine. Cobra original flavor. With L-theanine at vitamin E pa. Kung unang anak, nakababahala, problema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambasuko. Ang Blemex for Kids ay gawa sa nabulbi. Pinutunaw at pinalada pa sa skema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Familiar siyang bangko, the Blemex for Blemex. Nagdadagdag ko ni Blemex. At napanagal ang kuko at lemang nakabara. Pagbatang nagundi, Blemex. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Ito po yun? Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust. For the news that really matter. Mga balitang BYD? sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Ingat po, God bless po. Araw-araw, Tita Winnie Cordero at Doc Gary, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino at John Avicen. Tunay ng September, mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. At DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Federacio. Basta AM, DCMM. Ang oras natin, 2:33 ng hapon. Ang oras ay namin sa inyo ng 11:40. Maluwagong pagkita, unaw ang tema. Basta naguti, Lemex. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DCMM. Magandang hapon sa inyong lahat. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.